Siya po ay na-hospital last Wednesday. Prayer meeting yon. Narito nagpe-prayer meeting tayo. Ako po ay dumaan dyan at sinundo ko si mama para dalhin sa hospital. At yun nga po, ang case nga po niya ay siya dinudugo. Siya po ay matanda na pero dinudugo pa. Akala ko masusundan pa kami kasi iba yung kanyang case na po, severe yung kanyang sakit. Pag-pray niyo po siya. Salamat naman po at nakalabas na naman sa hospital. Siya po ay nagpapahinga na sa bahay ngayon. Ang biyaya po doon ay may provision ng Panginoon. Sinalinan po siya ng dugo, 2 bag na dugo. Dahil nga po sa sobrang dami, yung kanyang pagdurugo'y parang umiihi siya. So ibig sabihin, ganun kalakas yung pagdurugo. Nakadiaper siya, kailangan paltan ng paltan kasi hindi kaya yung tumigil yung pagdudugo. So ganun kahirap yung kanya. Kaya no choice po ako kundi talaga dalhin sa ospital. Nangyari na sa kanya yung last week. Nakarating na kami ng bayan. Sinakay ko na rin siya, nagpunta na kami ng bayan. Pero naisip ko ay anong gagawin ng ospital doon. So tumawag lang ako sa company doctor namin, then humingi lang ako ng reseta. Niresetahan siya. So inuwi ko na hindi na ospital. Pero hindi talaga kaya po nitong huli. Mukhang hindi kakayanin ng paampat-ampat lang. Hindi ho kaya ng tawa-tawa eh. kaya kailangan ipa-ospital. Yun, salamat naman po, nakakuha ng dugo. At hating gabi po yun, at 12 ng madaling araw, sinabi sa akin ng nurse na may available na dugo daw sa Golden Gate, kaso 1 bag lang. 2 bag lang po ang kailangan. 2 bag po ang kailangan. Ay di pinuntahan ko agad kasi baka mawala pa. Hindi naka-reserve yun kasi, kaya pinuntahan ko, baka mabili pa ng iba. Kinuha ko, kaso kulang pa kami ng isa. Meron daw sa St. Patrick's, pero kailangan ng donor. Bago ko makuha yun, kailangan may magdodonate pa ng dugo. Sa oras ng 12:00, sino nga abalahin ko para mag-donate ng dugo? So sa badal sabi, hindi ko po kinuha yun. So ako'y tumawag sa company po namin kasi wala na pong makitang dugo ang ospital. Hanap na sila hanggang Laguna. Tawag ng tawag, kontak na kontak, wala sila makita. So ang ginawa ko po ay kumontak ako sa company po namin. Nagtumulong ako, tawag ako sa company doctor namin. Sabi ko, Doc, tulungan mo akong paghanap ng dugo para sa aking ina. Kasi kailangan namin. So yun, nakahanap siya. Naunahan niya pa yung ospital. So nakakita siya ng 2 bag sa BAT-MC. At nakuha ko po ng libre yung dugo. Dahil nga ang AGMP po ay lagi nagdo-donate ng dugo. Yun ang benefit naman namin mga empleyado. Na basta may empleyado na kailangan, magkakaroon at walang bayad. So 2, labis pa ng isa. Hindi ko pwedeng inumin yung iba. Kaya hinayaan ko na lamang doon. At kinuha ko na lamang ay isa. So nakakatuwa, sabi nung isa sa akin, 2 kami nakapila sa blood bank. 1.8 daw po yan eh, sabi. 1.8 ka po. 1.8 naman nga eh, yung sa Golden Gate, 1.8 nga eh. Ngayon, nung tinanong ko doon sa may babayaran po ba ako? Wala po, libre po. Libre ho kayo. Parang nagtaka pa yung kasunod ko kasi yung akin libre, yung kanya may bayad. So yun ang pagkakaiba natin. At anak ng Panginoon na isa dyan, libre. So yun po yung biyaya, hindi po biro. Siyempre, alam ko naman may mga kapatiran na nag-o-offer na pwedeng mag-donate ng dugo. Pero siyempre, mahirap din po sa akin ng mga abala ng ganong oras. Pero alam ko naman po anytime, kahit pa yun ay anong oras at buhay ang nakataya, talagang mga abala po ako sa inyo. So nagkataon lang po, nung time na yun ay may iba pa tayong source, kaya salamat sa Panginoon. Yun po yung biyaya. Actually, yung nagagamit ko rin po yung company namin eh. Kasi yung first time na nagpareseta ako kasi hindi ka makakabili ng gamot na walang reseta. So since meron kaming company doctor, doon ako nagpapareseta. Sabi ng doktor, pwede daw bumili ng reseta. Nung pinapakita ko yung text ng doktor, hindi maniwala. So kailangan daw may reseta. So ang ginawa ng doktor, inireseta sa pangalan ko. Na ako yung para maampatan ako ng dugo. Hindi ako bumili, nakapangalan sa pangalan ko. Yun ang para nakabili ako ng gamot. So ibig sabihin ko po ay yung company ko ay nagagamit din. Biyaya po yun na nagagamit sa mga ganitong kagipitan. So ako po ay natutuwa at masaya ako sa Panginoon. Then kami po ay nakalabas. Yung unang gabi pa lang namin doon, binigyan ako ng billing ng umaga. So 17,000 agad. Sabi ko, unang pasok pala namin, 17,000 na nakalatag sa kama. Mayroong bill doon, 17,000. Nakailang araw ho kami. So umabot ang bill niya po ng 37,000. Pero since senior citizen po siya at may PhilHealth siya, naging 11,900 na lang po yung binayadan. So malaking bagay po yun, malaking tipid. So nakatulong din na pag pala senior citizen,
ay yun ang mga benefit natin. Ano po. So salamat po. At yun po ibiyaya. Kasi kami po, although kami po may mga kapatid na nasa abroad, may trabaho ako, may trabaho si kuya. Sa amin ho, ang pera hindi din naman ganun kadali kasi kami may kanya-kanyang family rin po eh. Kumbaga, yung sinusupply naming pera sa aming family, kina mama, buwan-buwan, malaki rin po. Plus pa itong pag mga ganitong emergency, hindi ho biro. Kasi 1,000 po ang pinag-uusapan lagi eh. Hindi naman tayo ganun since may mga pamilya na po kami. Kung ako binata, walang problema. Kahit pa yan ilang 100,000 kung ako may pera ibibigay ko. Pero since may family po ako, nangangailangan din at hindi mo ba pwedeng ukuhanin lahat yon. Kawawa naman yung family ko. Kaya hindi rin po madali sa amin. Pero biyaya ng Panginoon na may trabaho nga po kami at may napagkukunan, yun po ibiyaya. So may gamutan pa po siya. Chemotherapy po siya for 6 times. Every 21 days ang chemotherapy niya. Magisimula pa lang po kami. Hindi pa naman sisimulan. So hindi yun gagaling hanggat hindi daw po makikimo eh. Pero siyempre, biyaya pa rin ng Panginoon na magpapagaling. So kahit pa i-chemo at hindi kalooban ng Panginoon na gumaling, nasa sa Panginoon. Pero at least, yung kayang gawin natin as human being, as Christian, yun po ang gagawin po namin para sa aming magulang. Pag-pray niyo po, si Mama, ngayon po ay 4 na yung pagdudugo niya. May dugo-dugo pa rin, may spotting pa rin siya, pero hindi kasi lakas nung kagaya nung nakaraan. At kapag po ganun nangyari, syempre, alam niyo na po gagawin, hospitalin ulit, yun naman, paulit-ulit lang. Kaya sana po ay mapagaling po talaga siya. Medyo maedad na rin po, kaya mahirap. Kaya paki-pray. At alam niyo naman po, ang puso ni Mama, gusto niya ay nasa simbahan, gusto niya ay nakakasali sa mga gawain, gusto niya nakapagbigay ng tracts, gusto niya po ay nagiging involved kahit dyan sa mga Bible quiz natin. Gusto niyang active siya sa gawain. Yun nga lang, ang katawan niya ay hindi nakikisama. So, kami po i-challenge sa atin na kahit matanda na, kahit may sakit na, ay maging active pa rin at pursigido sa paglilingkod sa Panginoon. So, yun lang po ang medyo pasalamat ko. Salamat po sa mga nanalangin. Nakakatuwa po na may nananalangin. Masaya po na may kapatiran na nagpe-pray po para sa amin. So, yun lamang po aking pasalamat. Doon ko po tinatapos.